ine-expect natin in a disciple, ano ba yung dapat nating expect when we join a discipleship group? Or ano ba yung tamang expectations dapat? Hmm. Ako nga ang naisip ko kaagad ano, expected siyempre ito na on hindsight na, yung natutunan na over the years of being part of a D group or leading a D group. Naisip ko expect that it won't be an easy journey, gano'n. Otherwise kasi parang ma-disillusion ka to think that, yun na nga, everything will be fine and dandy, 'di ba, ganyan. Tapos 'pag may nangyaring hurtful or painful gano'n, you get disappointed and you move away, gano'n, alis ka. So hindi siya simple yung friendship, 'di ba, gano'n, barkadahan or or special relationship even, gano'n. But it's God doing His transforming work in you in the context of a discipleship group, gano'n. So, yun naisip ko lang na yung kailangan tandaan na we are all sinners, gano'n, in need of God's grace every moment of every day. Kaya talagang magkakamali ka, 'di ba? We will not do Mhm. perfectly as a member or as a leader, not consistently, not faithfully. Alam mo yun, para sa'kin, ang very important na natutunan ko talaga yun, yung forgiveness and being gracious towards yourself and others. Parang key siya sa success ng isang discipleship group. Kasi Mhm. parang you're walking with each other hand in hand while God sanctifies you both through each other. Parang gano'n ko siya nai-imagine, yun, yun. Otherwise kung nag-e-expect ka na ano siya, yung smooth sailing gano'n or puro saya-saya ganyan, spiritual victories, of course meron nun, kainan, meron talaga pero hindi I don't think it's the heart gano'n of discipleship. Mhm. Yes, oh. Tapos especially sa atin 'no, tawag nito, when we enter a discipleship group talagang we have to adhere to the covenant na ibinigay sa atin na parang nililid sa atin ng church. Kasi madalas sa mga tao nahihirapan din silang mag-join sa mga small groups kasi yun nga parang iniisip nila doon nagsisimula yung mga chismisan, 'di ba, siraan, and yung pagte-take advantage sa isa't isa, no. But for us, we are blessed na sobrang intentional din yung church to parang maglatag ng mga kumbaga guidelines 'no, para yung discipleship group ma-preserve yung kanyang, kagandahan kumbaga gano'n. Tapos ma-maximize kung ano ba talaga yung purpose niya. So there's confidentiality, honesty, respect, intercession, tapos yung spiritual growth, and of course yung, Timothy na sinasabi natin, which is, yung growing 'no. So ang expectation din, ang reality, lahat tayo broken, lahat tayo may baggages, lahat naggo-grow pa. So when you join a discipleship group, kasi minsan kasi yung leader ko ganito, kasi yung membership ko ganyan, or yung mga co-member ko ganyan. So lagi nating iisipin na we went into a D group na kinabibilangan ng mga broken people, ng mga sinners na gustong mag-grow. So we are there to really help each other out. Kasi tayo mismo kailangan pa rin natin mag-grow, and dami-dami talagang kailangan pang baguhin sa'min. Pero we can be encouraged na alam natin na nasa tamang lugar tayo para ma-outgrow yung mga yon and become followers of Jesus. Sabi nga, sanctification is a process. Nandiyan tayo sa D group to help each other, and sabi nga sa Bible, di ba, iron sharpens iron. Minsan yung mga masasama na nakikita natin, nakaka-affect sa'tin kasi meron tayo rin nun, eh. 'Di ba, hindi lang natin na-realize na yung mga minsan kinaiinisan natin are yung mga ugali rin na meron din tayo. And nakakatuwa na sa D group talagang matututunan rin natin paano ma-outgrow yung mga yun, especially if we are humble enough to accept 'no, na we really need to change. Mm.